Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Nice Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. Binibidyo ko po to is, ano ba ngayon? August 8. Magdamag po, bali ilang araw na umuulan? 4 or 5 days na mga kababayan ko. As usual mga kababayan ko, ito, ang sabi ni kasamang Mark Lopez, ino-audit na naman ang admin ni Marcos, mga kababayan ko. Buong Metro Manila is baha, mga kababayan ko. Asan yung 100 milyong piso po na flood control project po? Oh. Ang mga tinitira nyo, yung baha sa Davao City. Humuhupa naman po ng mabilis. Pero mga kababayan ko, EDSA, Manila, Mandaluyong, Pasig, NCR na nga po eh. Sobrang baha po mga kababayan ko. Ano bang nangyari doon sa mga proyekto? Okay, sige, may proyekto ang mga congressman natin. Walang problema yon. Pero bakit binabaha pa rin tayo mga kababayan ko? Oh, nasabihin nyo kasi overwhelming eh. Oh, kung overwhelming pala eh, dapat yung pinagawaan yung mga flood control na project, yung magtatagal, yung malawak ang magiging passage ng mga tubig, yung drainage ba. Eh, ang problema sa atin, yung drainage na napakaliit eh. O, baka di sa isla eh. Dapat, yung mga drainage ang pinapagawa nyo, kayo mga, hindi ko naman nilalahat, kayo mga, di umano yung mga nagnanakaw, galingan nyo na. O para may masabi ang tao, ay, si congressman, ganun. Eh, hindi eh. Ang nagsasuffer, yung mga taxpayer, yung mga taong bayan, mga kababayan ko. Kaya mamaya, ipapakita ko sa inyo, yung nangyari sa La Union. Yung magaling na congressman ba yun? Si Congressman Ortega? Ano ba pangalan nun? Paulino ba yun? Basta, yung may balbasarado na di umano'y alleged na tinatawag ni kasamang Jason sa na Ma'am Sir. Mamaya, papakita ko sa inyo yung nangyari sa may komentary si Sir Jason sa mga babayan ko. Hintayin lang natin ha. Kaya ako, nasa labas ako ng bahay. Eh, mabuti na lang ako yung, ito mga sinampay namin, no? Kasi wala, ang daming, si Migis, weekly lang umuwi dito sa bahay namin, sa Laguna, ayan, no? Sa ibang lugar ba, dito naman sa lugar namin, hindi naman binabaha. Pero yung Bagyong Christine daw, talagang bumaha daw dito, yan, bumaha dyan. O sige, sandali lang po ha. Ipapakita natin kay Ortega. Yung napakahambog na congressman na super anti-Duterte. Okay lang yun, kung anti-Duterte ka, pero patunayan mo na yung bayan mo na hindi binabaha. O ngayon, nakakarma ka. Yun ang sabi ni Jason sa mga kababayan ko. Sandali lang. Ito. Ay, ano ba yan? May pusa. Sorry ha. Ayan mga kababayan ko. Grabe, lakas ang hangin din. Hindi ko na alam kung nag-combine si Luis o si Maymay. Hangin at saka ulan, magdamag mga kababayan ko. Duktong lang to. Mamaya papakita ko yung kay Ortega na nagdadasal pa ata. Kung laitin ang ibang lugar, eh, ganun na lang. Pero yung lugar niya, ayan. Sige. Hindi ko inaano na may mangyari sa lugar niya, sa La Union. Pero, itong ibang mga mambabatas, grabe talaga. Nagkamal sila ng salapi. Tapos, ang resulta, yung mga proyekto nila, ayan, palpak. Ito na, babasahin natin yung sinabi ni Jason sa ngayon 5:45 na August, ano ba ngayon? 9 pang Lunes to mga kababayan ko. Yun lang po, sandali lang. Ang hangin, no? Grabe, no? Oh no, ayan, no? Tinutuloy-tuloy ko pa rin yung gusty winds dito sa lugar namin. Hindi ko pa napapakita yung kay Paolo Ortega. Ayan. Malapit-lapit na rin ha. Grabe. Hangin naman ang kalaban natin, hindi ulan.
Ayan. Ayan. Ayan na, ayan na, ayan na. Sus, Mario Joseph. Ito na kay Paulo, sana. Ayan, mga babayan ko sa San Fernando, La Union. Ayan, yung nasa kaliwa nyo, si Paulo Ortega, na numero 1 kritiko ng mga Duterte. Ang sabi niya, sa Davao, bakit binabaha? O ano ka ngayon, Congressman Ortega, project mo yan. Saan napunta ang mga pondo dyan? Bakit binaha dyan? O ano ka ngayon? So, nagtatanong lang, binulsa mo ba ang pondo? Nagtatanong lang po. O, kasi kayong mga bataan ni Marcos, batikusin lang kayo, nagdidemanda kayo eh. O, ano ka ngayon? Tapos sasabihin mo, pray for La Union. O, ano ka ngayon? Ayan mga kababayan ko, yan mga tinamaan ng mga lintik na mga kala yun, napakalinis. Sorry pero wala. May mga 80-80 pa rin tayong mga butante mga kababayan ko. Mabigyan na ng 5,000 sa isang taon o twice a year, mabigyan ng 5,000. Uy, si Congressman, ang ganun-ganun, binigyan kami ng pera. Hindi nyo alam na pera nyo rin yan. Pera natin din yan ang ninakaw. Di umano. Hindi umano kasi mga bataan ni Marcos, mga pikon yan eh. Ano ka ngayon? Papakita ko sa yung sinabi ni Jason sa sandali lang ha. Ano ka Ortega? At iba pa, yan sa Maynila, QC, lahat, buong NCR, binaha. Mga kababayan ko, Valenzuela, sus, Ginoo. Yun na nga mga kababayan ko, kung napanood nyo yung video ni Kuya Guts, mga kababayan ko, sa San Fernando, La Union, mga kababayan ko, na ang mababatas yan is ang lawmaker is si Paulo Ortega, mga kababayan ko. Ano ka ngayon, Congressman Ortega? Kung laiti mo ang Davao, pinupuna mo ang Davao na nagbabaha, mabilis naman doon humupa, yung bayan mo sa La Union, di ba malaki ang mo dyan, ang pondo mo dyan? Nagtatanong lang kung kumita ka, di umano. Kasi kayo mga BBM supporter, mga pikong kayo. Pag kami ang binabanatan nyo, pag ang mga Duterte binabanatan nyo, okay lang. Pag kayo ang babatikusin, umiiyak kayo. Ang sabi mo pa, pray for La Union. Sino may kasalanan yan? Ang hirap kasi sa ating mga babayan ko yung inuulit ko mga babayan ko may mga iba tayong mga butante na 80-80 pa rin mga babayan ko. Mga ob-ob ba? Mabigyan lang ng 5,000 twice a year. Maski na every quarter may 5,000 sila. 20,000. Pera naman din natin yan. Pera nyo rin yan. Kinukulimbat di umano ng ibang natin mga mambabatas, mga babayan ko. Kaya, deserve natin talaga yan. Ito, sabi ni Jason sa mga babayan ko. Kaya nga, ang La Union is underwater. As per Jason and I quote, shoutout sa balbas saradong kinatawan sa Kongreso mula sa lalawigan ng La Union, Representative Paulo Ortega. Opo, iyong congressman na panay ang sita sa baha sa Davao City kay BP Sara at kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ang sabi pa niya, where na you, ma'am sir? Ay, bakit ma'am sir? So si Jason, mukhang ino-audit ng bagyo at baha ang iyong napakagandang flood control project. Saan na nga iyon mga world class? World class yung mo diyan, Congressman Ortega? World class yung flood control sa La Union? Ano yung resulta? Kitang-kita naman mga kababayan ko, kaya Diyos ko, kung sino man na maging Pangulo, Diyos ko, sana si Sara Duterte, idemanda mo lahat. Idemanda lahat ng mga nagnakaw sa bayan natin. Grabe. May papakita po ko sa inyo si Secretary Vincison, congratulations sa iyo Nagkaroon ng rehabilitation last year, 2025, December, ang EDSA, di ba? Ito yung resulta. Napakagaling. Sandali lang.
O ito mga kababayan ko, di ba, rehabilitation sa EDSA. Anong EDSA? Mahaba yun eh. Hanggang Caloocan to, ano ba yun? Pasay Rotonda ba yun? EDSA pa rin yun. Or hanggang World Trade Center sa may Pasay pa rin yun. O ito nangyari po sa EDSA po. Napakaganda po ang resulta po. Grabe. So how can you assure us that yung gagawin pong rehabilitation sa EDSA will last us a long time at Sige. hindi pong after 1 Asfalto, year, ha? 1.5 years ay butas-butas na naman? Ano yan? Unang-una, ang ginagamit nating asfalto ngayon at dito pag-reblock natin, no, talagang piling-pili. Wala pang isang taon, Oh. wala nang ayusin, pero tad-tad ang Oh, no. ang lamahagi ng EDSA. Namo. Ang mga bagong asfalto kasi, ay nabakbak dahil sa ulan. So, Ayan. Ano ka How ngayon? can you assure us that yung gagawin Sige. pong rehabilitation Oh. sa EDSA will last Panay us a ano long na, panay lubak-lubak na. EDSA yan eh. Bakit ayaw yung sementohin? Oh. Sa bagay, pag sinisemento nga, after a year, reblocking naman para may project. Kaya ikaw, Vince Dizon ba yan? O Hison? Antino mo yung panahon ni Duterte. BCDA chairman ka. Tapos, naapon ka lang ni Marcos. Ewan ko ba? Pasensya na po, talagang nakakagigil eh. O, pag sila naman ang tinitira, napipikot, umiiyak. Si Ortega, nanghingi pa ng dasal. Ang ipagdadasal ko, yung mga tao sa La Union. Hindi kita pagdadasal, Congressman, Ma'am Sir tuloy, Congressman Paulo Ortega. Ikaw ang mananagot dyan sa bayan mo. Alam naman natin na ipapasa mo sa kontraktor yan. Di ba? Ikaw na nagpundo eh. Di ba? Ganun naman eh. Huwag nyo na kaming lulukuhin. Hindi kami pinanganak hapon kayo mga mambabatas kayo. Ang daming baha sa Las Piñas. Marami rito eh. Grabe. Halos buong Metro Manila mga kababayan ko lubog sa baha eh. Grabe. Hindi na naawa sa mga constituents nila ba yun? Basta kumita lang sila. Tingnan mo, mga bahari ito. Grabe. Ito, pauwitan natin sa inyo. Ano lang, konting ano lang. Saan to? Ito na. Saan yan? Ayan. Sa Timog, sa may Quezon City, balsa na ang ginagamit. Oh. Kaya congratulations sa legacy ni Pangulong Marcos. At congratulations din ICC ng Malacanang. Si Impacta Tutut. Grabe. Kaya nahumus ka mga babayan ko, taon-taon na lang. At alam ko naman, at alam natin, na sa 2028, kung sakaling man si Sara manalo, magbabaha pa rin. Pero sana yung totoong flood control na. Sa New York yan, nagbabaha eh. Sa London, maraming lugar sa buong mundo is nagbabaha rin. Pero, madaling humupa sa atin mga ilang oras, minsan ilang araw. Yun lang po. Paki-like, share lang po. Paki-subscribe lang po. Pag-uusapan natin, either baka bukas, sa Martes, o sa Webes, yung mga, hindi ko na kung 18 Marines o yung ano eh. Hindi, yung mga taxi driver at saka isang rider na saksakan ng mga ganit sa salapi. Salamat po, ingat. Bye.